The doctor told me he's in critical condition. No, it's not true. Tuluyan nang tumulo ang maraming luha sa mga mata niya. Gusto ko po silang makita, please. Dalhin niyo po ako kung nasaan sila ngayon. Iha, hindi mo pa sila makikita ngayon. Nasa operating room sila at hihintayin na lang nating matapos. Sa ngayon, bumalik ka sa kwarto mo. Kailangan mong magpahinga, please. Para sa pamangking ko. Sundin mo na muna. Ako, nasaan po ang daddy ni Juan Miguel? Tanong niya. Nasa ibang kwarto siya at maayos na siya since sa binti lang naman siya tinamaan. Sagot nito. Saka umupo sa upuang nasa harap ng kwarto niya. Si Bernard po at mami niya, nasaan po sila? Yumuko ito at nakita niya ang malalim na pagbuntong hininga. Makalipas ang ilang minuto, nanunubig ang mga mata nitong nag-angat na mukha sa kanya. Wala na sila, Claire. Wala na ang asawa ko. Wala na rin ang anak ko. I killed my own son, Claire. Napamaang si Claire nang marinig yun. Bigla niyang naalala kung ano ang nangyari bago siya nawala ng malay. Nanghina si Claire. Nakita niya kung paano barilin ni Bernard ang sariling ina at nakita niya ito kung paano barilin ang anak. Hindi makaimik si Claire ng mga sandaling yun. Animoy na lunok niya ang kanyang dila. Wala na si Bernard at mami nito. Wala nang lalaking matagal na niyang kinaiinisan. Nagsisisi ngayon si Claire na nawalang lalaking pinapangarap niya noon na sana'y nawala na ito. Ngayong nawala naman, nagsisi siya sa mga sinalita niya. Parang nawala sa sariling mundo si Claire. Kahit malaki ang pinsalang iniwan ni Bernard, hindi pa rin niya mapigilang malungkot sa pagkawala nito. Nalulungkot din siya sa mami nito na minsan na niyang nakausap. Nakakalungkot dahil doon magtatapos ang buhay nila. Ngayon lang na-realize ni Claire na magpinsan pala sina Juan Miguel at Bernard. Pero bakit hindi alam ng mga ito na magkadugo silang dalawa? Nakakapagtaka lang talaga. Nagsinungaling ako sa anak ko, he said. Napakunot ang noo ni Claire sa sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagsinungaling ako kay Bernard na hindi ko siya totoong anak. Pero ang totoo, anak ko talaga siya. I did that dahil galit ako sa ina niya. Nanlalaki kasi ito noon at nabuntis ng iba. Naagasan din ito kaya nakipaghiwalay dito ang lalaki. Nagalit ako ng lubusan kaya maski ang anak ko, kinakagalitan ko na rin at hindi ko itinuturing na anak. Kung may pagkakataong ibalik ang oras, gagawin ko ang magpapakaama ko kay Bernard. Ang laki ng kasalanan ko sa anak ko at sa asawa ko na rin. Nang dahil sa akin, namatay ang anak ko. I killed him using my own hand at humagulhol ito. Wala po akong masabi. Hindi ko po alam na ganyan palang buhay ni Bernard. Sorry po kung kailangan umabot sa ganito ang ginawa ng daddy ko. Ako na po ang humihingi ng patawad. No, Claire. You don't need to apologize. Ako ang may kasalanan. Kung nawala ang anak ko, kailangan kong makulong. Kailangan kong pagbayaran ang ginawa ko. I deserve to be in jail. At tumayo ito upang umalis. Saan po kayo pupunta? Huminto ito at bumaling sa kanya. Sa kulungan ako pupunta. Matapos noon, nagpatuloy na ito pero saktong may dumating na mga pulis. Sandali nitong kinausap ito at pinusasan. Napabuntong hininga na lamang si Claire nang umalis na ang mga pulis. Kasama ang naging dahilan para mawala sina Bernard at ang mami nito. At kung buhay pa si Bernard, baka makukulong din ito sa pagpatay nito sa sariling ina. Bumalik na sa loob si Claire, saka bumalik sa kama. Umupo siya at mahinang umiiyak. Ipinagdarasal niya na sana'y makaligtas ang mami at daddy niya. At higit sa lahat, sana'y makaligtas din ang nobyo niya dahil mas napuruhan ito. Hindi na namalaya ni Claire na lumipas na ang maraming oras. Namalaya na lamang niyang umaga na. Naakmang bababa sa kama para magbanyo. Biglang bumukas ang pinto at bumungad ang dalawang pamilyar na tao. Ang mami at daddy ni Juan Miguel. May hawak na supot ang ginang habang asawa naman ito ay may saklay. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtataka niya tanong. Ayos ka lang ba, Claire?
Lumapit ang ginang sa kanya at ipinatong sa lamesa ang supot na hawak. Ayos naman po ako, bumaling siya sa asawa nito. Kayo po, ayos lang po ba? I am fine, iha, nakangiti nitong sagot. Gutom ka na ba? We brought you some food. I am not hungry po. Kakakain ko lang po halos kaninang madaling araw. Si Juan Miguel po, ayos na po ba siya? Sina mami at daddy, ayos na rin po ba sila? Nagkatinginan ang mag-asawa kapag kuway tumingin sa kanya. Ang ginang, hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Ito na ang sumagot. Hindi mo na kailangan mag-alala, Claire. Maayos na si Juan Miguel, maayos na rin ang mami at daddy mo. Sa ngayon, nasa recovery room sila at nagpapahinga. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa mukha ni Claire. Talaga po? Oh God, they are safe. Thank you po sa inyo. Bumaling siya sa daddy ni Claire at aaminin niya na iilang pa rin siya rito. Lalo na po sa iyo, kung hindi po kayo dumating, baka wala na po si Juan Miguel. You don't need to thank me. Iha, ginawa ko lang kailangan gawin. Sa mga doktor ka magpasalamat dahil sila ang gumamot sa mga mahal mo. And from now on, you can call me daddy kung ayos lang sa'yo. Nakakahiya naman po. Hindi mo kailangang mahihiya, Claire. Magiging magulang mo rin naman kami, di ba? At tumingin ito sa asawang nasa tabay pa rin niya. She nodded. Tama si Steve, Claire. Magiging magulang mo rin kami. Thank you po sa inyo at pinayagan niyo po kaming magsama ni Juan Miguel. Nga po pala, yung kapatid niyo po, nasaan na po siya? Nasa kulungan na siya, Claire. Malungkot niyang sabi. Sorry po kung kailangan mangyari ang lahat ng ito. Kung hindi inumpisan ni Daddy, baka maayos pa po tayong lahat ngayon. Let's just forget what happened, Claire. Kung ano ang nangyari, alisin na lang natin sa utak natin dahil wala namang patutunguhan kung patuloy na iisipin, di ba? Ngumiti siya sa ama ni Juan Miguel. Tama po kayo, malungkot kasi may nawala pero masaya rin po ako kasi nabuhay ang mga mahal ko. Pwede na po ba silang tingnan? Pwede na iha, pero ayos ka na ba? Tanong ng mami ni Juan Miguel sa kanya. Ngumiti siya rito. Opo, maayos na po ako. Tumango lang ito, kaya naman bumaba na siya sa kama at isinuot ang tsinelas. Bilang sapin sa paa, maayos naman siya. Hindi katulad kahapon na kumikirot ang likod niya. Magaan na ang pakiramdam niya ngayon at dahil nasa itaas pa ang kinaroroonan ni Juan Miguel, sumakay na sila sa elevator. Nang makarating ay lumabas na rin sila. Tinungo nila ang kwarto ng mga ito. Sa mami at daddy niya muna siya pumunta. Ihuli na niya si Juan Miguel. At dahil magkatabi lang ang kwarto ng mga ito, inuna muna ni Claire ang mami niya. Nakahiga ito sa kama habang maraming aparato sa katawan. Nakangiti niya itong nilapitan at umupo sa upuang malapit lang dito. Ma'am, are you okay? Tanong niya kahit alam niyang hindi ito sasagot. I'm so thankful dahil buhay pa po kayo. Kung nawala ka, hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay sa mundong yun. Sa mundong ito, ma. Ang saya-saya ko po dahil binigyan ako ni Lord ng pagkakataong makasama niyo pa po ako. Maraming hindi maganda ang nangyari sa ating pamilya, ma'am. Pero pinapangako ko na pagkatapos nito, babalik na po tayo sa normal. I love you po, mami. Hinalikan niya ang noo nito at lumabas ng kwarto. Saka tinungo naman ang kwarto ng daddy niya. Kung anong mami niya, ganun din ang daddy niya. Wala itong malay. Umupo siya sa tabi nitong upuan at kinausap. I know po, marami ka nang nagawang masamang bagay sa amin. Pero nagpapasalamat pa rin po ako dahil nakaligtas kayo, Dad. Babawiin ko na lang po ang sinabi ko kahapon. Ituturing pa rin po kitang ama, pero sana po payagan mo na kaming magsama ni Juan Miguel. I love him so much, Dad. Please, sana kapag gumising ka, huwag kang nang muling gumawa ng plano para mapaghiwalay kami. May mga namatay na at may nakulong na rin po. Stop this and just be happy. Mahal na mahal kita, Dad, at sana tapusin na natin to. Katulad ng sa mami niya, hinalikan din niya ang noo nito at lumabas na ng kwarto. Tumungo naman siya sa kabilang kwarto na pinapasukan kanina ng mag-asawa. Nakita niya si Juan Miguel sa kama habang maraming aparato sa katawan.
Ang mag-asawa ay nakaupo sa sopa habang nakatingin sa anak. Ngumiti siya at lumapit kay Juan Miguel. I think kasalanan ko kung bakit ka nandyan ngayon. Kung hindi mo ako prinotektahan, baka ako ang nakaratay dyan at hindi ikaw. But I am so thankful to have you, Juan Miguel. Masayang masaya ko dahil naging tayo. Kahit nung unay, hindi pa kita minamahal. But nagbago ang lahat nang mahalin na kita. Akala ko ikaw yung pinaka-worst na lalaki na kilala ko, pero hindi pala. Nagbago ka nang dahil sa akin. Sana gumising ka na, Juan Miguel. Marami ang naghihintay sa iyo at isa na kami ng anak mo. Mahal na mahal kita, Juan Miguel. Dumukwang siya sa mga labi nito at masuyong hinalikan yun. Ngunit laking gulat na lang niya nang kumalaw ang mga labi ni Juan Miguel. Dahil sa pagtataka, tiningnan niya ito at laking tuwa niya nang makitang unti-unting minulat ang mga mata. Masaya siyang bumaling sa mag-asawa at sinabi na gising na ang anak nila. What? Pinatay si Bernard ang sarili niyang ama? At pinatay ni Bernard ang sariling inyang ina? Gulat na tanong ni Paulina kay Claire na maikwento nito yung nangyari nung itong nakaraan. Tumango si Claire. Oo, tama ka na nang narinig. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ang nangyari. Yung ama sana ang babarilin ni Bernard pero tumakbo ang mami niya at hinarangan ang bala kaya ito ang nabaril. Nang matumba ito, saka pinaulanan ng bala ni si Bernard ng sarili niyang ama. OMG, Claire, nakakatulog ka pa ba? Gayong ikaw mismo? Ang nakasaksi nun, nagtatakang tanong ni Danilo. Muli siyang tumango. Nakakatulog naman, kaya lang hindi ko mapigilan alisin yun sa utak ko. Hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari. Sa totoo lang, nalulungkot ako kasi may dalawang nawala. So anong nangyari sa ama ni Bernard? Paulina asked. Nakakulong na siya ngayon. Sumuko siya mismo. Sagot niya sa kainangat ang ulo at tiningnan ang dalawang kabaong sa unahan nila. Nandito pala sila sa chapel kung saan nakaburol sina Bernard at ang mami nito. 3 araw na rin ang nakalipas. Sila ang nag-ayos ng burol ng dalawa dahil ayon ang gusto ng daddy ni Bernard. May mga kamag-anak na dumadalaw dito at katulad lang din nila, hindi rin makapaniwala sa nangyari sa dalawa. Sina Juan Miguel at ang mami at daddy niya nasa hospital pa rin. Nagpapatuloy sa pagpapagaling dahil kailangan. Nagising na rin ang magulang niya kaya nakakausap na niya. Actually, kagagaling lang niya sa hospital kanina at dito na siya dumiretso kasama ang mga kaibigan niya. Sa mga araw na lumipas, may nalaman si Claire, yung ama pala ni Bernard kasali pala sa isang organisasyon. Isa pala itong mafia boss. Oo, ayun ang nalaman niya na makulong ito. Umalis na ito sa organisasyon kinabibilangan kaya kung sa iba, pwede itong tumakas dahil may mga katulong. Ngayon ay hindi na, isa pa, hindi raw ito tatakas. Mas mabuti raw na mabulok ito sa kulungan dahil kumuha ito ng buhay. Sina tito at tita, kumusta na sila? Si Juan Miguel, kumusta na rin siya, Claire? Maya-maya pa'y tanong ni Paulina. Bumuntong hininga siya saka sumagot. They are okay now. Kailangan pa nilang manatili ng ilang araw sa ospital bago umuwi. Thanks God, they are safe. Nabalitaan nga namin ni Paulina ang nangyari sa TV. Tinatawagan ka namin nitong mga nakarang araw pero hindi ka sumasagot. Wala akong hawak na phone kaya hindi ko masagot ang tawag niyo. May tanong lang ako, Claire. Hindi ba't gumawa rin ng masama ang daddy mo? Makukulong rin ba siya? Tanong ni Paulina. Umiling siya, hindi raw. Mabuti naman. Nandito lang kami, Claire. Makakaramay mo kami sa lahat ng problema. Katulad na lang nito. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Paulina's right, pero may tanong lang ako. Kayo na ba ni Juan Miguel? Sabay silang napatingin ni Paulina kay Danilo nang sabihin yun. Nakatanggap ito ng mahinang sapo kay Paulina. Walang nagawa si Claire kundi ang tumawa. Maybe Danilo's trying to be funny. Gaga ka, hindi ba't sinabi ko na sa'yo no na boyfriend ni Claire si Juan Miguel? I thought you're just joke. Do, anong joke ka dyan? Ang ayos ng pagkakasabi ko sa'yo no na.
Sorry naman. Peace, guys. At nagpapakyut si Danilo sa kanilang dalawa. Napatawa na lang silang dalawa ni Paulina dahil sa inakto ni Danilo. Nanatili pa sila ng halos kalahating oras bago na pagdesisyon ng umalis. Babalik na lang si Claire bukas. Sumakay na si Claire sa kotse. Samantalang ang dalawa ay sumakay sa taxi. Inaya niya ang mga ito na sa kanya na sumakay pero tumanggi sila. Walang nagawa si Claire kundi hayaan ng mga ito dahil desisyon nila yun. Pinaandar na ng driver ang kotse pauwi sa bahay nila para kumuha ng mga damit ng mami at daddy niya. Doon na rin kasi siya natutulog para bantayan ang mga ito. Makalipas ang maraming minuto, nakarating na rin sila kaya bumaba na siya sa kotse at naglagad papasok sa loob. Nang makapasok, namataan niya si Manang Tina na abala sa paglilinis ng mga nakadisplay nilang picture. Good morning po, Manang Tina. Bumaling ito sa kanya. Nandiyan ka na pala, Claire. Anong gusto mong umagahan, ha? No need po, Manang Tina. Nagkape na po kami sa chapel kanina. Tugon niya habang nilalapitan ito. Bakit niyo po nililinisan ang mga yan? Hindi ba't nilinisan niyo na rin yan kahapon? Wala lang, iha. Gusto ko lang makitang walang gabok ang mga larawan niyo. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari kay Bernard. Claire, minsan nang naging mabait ang batang yun sa akin eh. Ngumiti si Claire sa umupo sa couch na malapit lang sa kanya. Malungkot din po ako, Manang Tina. Hindi ko inakala na abot sa ganun ang mangyayari. Akala ko walang mamamatay pero nagkamali ako. Oo, aaminin ko, maraming ginawang masama si Bernard sa akin. Nagawa ko rin pong hilingin na sana'y mamatay na siya pero ngayon ko lang na-realize na hindi nakakatuwa yun. At mas masakit pati mami niya na wala rin. Ang nakakalungkot lang dahil si Bernard mismo ang pumatay dito. Saksi po ako mismo sa nangyari. Malungkot niyang kwento sa matanda na nakatayo sa tabi niya. Claire, makakalimutan din natin ang nangyari. Marahil kaya nawala sila dahil yun ang nakatadhana sa kanila. Ako kasi sabi ng nanay ko nung maliit pa ako. Palagi niyang sinasabi na kaya namamatay ang mga tao dahil may dahilan. Naalala ko noon, namatay ang tatay ko na sobrang nahirapan. Siguro kaya siya kinuha ng Panginoon dahil ayaw na niyang mahirapan ang tatay ko at baka ganun din ang nangyari kina Bernard. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa nila Claire. Thank you po, Manang Tina. Nakangiti niyang sabi sa kapinunasan ang ilang butil na luha sa magkabila niyang pisngi. Tumayo siya sa kapagkuhan. Maiwan ko muna kayo, Manang Tina. Kukuha lang po ako ng mga damit ni na mami at daddy. Ako na Claire, dito ka na lang dahil alam kong pagod ka. Sure po kayo? Oo, yan ka lang at ako nang kukuha. Wala nang nagawa si Claire kundi ang payagan na ito. Umalis na ito samantalang siya'y napagdesisyon ng pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang may nag-doorbell sa labas. Nagtatakang tinungo ni Claire ang pinto at binuksan yon. Sa labas ng gate ay may nakita siyang isang tao, babae ito at lahat ng suot nito kulay itim, maski ang bag nito itim. Mga alahas lang ang naiba rito. She's wearing a black dress. Sino ito? Hindi niya makikilala ito dahil sa suot nitong shade at saklob. Yung outfit nito parang nasa beach. Nagtataka man, nagawa niya pa ring lapitan ang babae. Who are you? Tanong niya rito. Inalis nito ang saklob. Binuhaghag ang mahabang buhok at sinunod ang shades. Napamang na lang si Claire nang mapagsino to. Kilalang kilala niyang babae. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang puntahan si Juan Miguel sa bahay nito. Si Asante. You again? Oh yeah, it's me again. Claire, na-miss mo ba ako? Ngumisi siya. Bakit naman kita mamimiss? Sino ka ba? Para kang pulubi. Susunod ka ng susunod kay Juan Miguel. Tapos ngayon, ako naman ang pinupuntahan mo. Nang aasar ka ba, Asante? For your information, hindi ikaw ang pinuntahan ko rito at inirapan siya nito. Kung hindi ako, sino ang ipinunta mo rito, ha?